So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito tatry natin na explain ng maayos at sana po maintindihan po nating lahat. Okay. So, marami po kasing nag-react at marami din po nag-comment tungkol po dun sa content natin regarding kay Anton Lagdameo. Okay. So, ito sa hindi lang po nakakakilala kay Anton Lagdameo, siya po yung sa Special Assistant to the President. Special Assistant to the President po, siya po yung nangangasiwa ng mga proyekto po ng Presidente. At kasama na po dito yung BARM. Okay. So ngayon mga kababayan, ngayon po kasi may mga allegation dito kay Anton Lagdameo na meron dong kinurakot na 1 bilyon at tapos nangingialam daw po sa eleksyon ng BARM. At napakasensitibo po nitong mga kababayan. Okay. So hindi rin pala nakakaalam. Si Anton Lagdameo din po naman ay siya rin po ang isa sa siya ang pinakamalaking nag-finance or nagbigay po ng donation kay Presidente Bongbong Marcos noong election noong 2022. Okay. So sa akin natural 'yon. Para sa akin ganyan po sistema ng Pilipinas. Kapag ikaw ay nag-donate sa isang politiko, 'di ba kasi tumaya ka, so automatic 'yon. 'Di ba? Automatic na posibleng mabigyan ka ng pwesto sa gobyerno. So ngayon, ang nangyari dito, si Anton Lagdameo ay nagbigay nga po ng 200 million sa kampanya ni PBBM noong 2022. So kaya po siya naging na-assign sa Special Assistant to the President. So ito na. Pasok na tayo sa BARM. Okay? So ngayon, nagrereklamo ngayon at nagulat pa nga ako, may mga vlogger pa nga, no? So ito mga kababayan, okay? Dapat alamin muna natin kung ano ba yung BARM. So ito yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay. So dati mga kababayan, ito po yung ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayan po 'yon. And then dahil nga po sa hindi kasi kontento itong mga kababayan natin diyan po sa BARM na sila po ay naka-autonomous lang sa Pilipinas or sa Mindanao. Kasi ibig sabihin kasi ng autonomous is ibig sabihin na kasi ng naka-autonomous ka ay meron ka lang freedom para sa inyong internal affairs. Kasi kapag naka-autonomous ka, so meron kang freedom kung paano mo para takbuhin yung autonomous na lugar, 'di ba? Pero ikaw pa rin po ay under pa rin sa unitary form of government. Ibig sabihin sa gobyerno ng Pilipinas. So, technically ganun po yung autonomous. So ngayon ang nangyari po dito sa ARMM po na to. Ito po ay pinalitan ng BARM, BARMM. So bakit pinalitan? Kasi hindi po kasi kontento itong mga kababayan po natin sa ARMM dati na sila po ay naka-autonomous lang. So ang gusto nila, sila po ay naka-parliament. So ngayon kapag naka-parliament ka mga kababayan, ibig sabihin nun, apparently po ay meron ka ng kalayaan sa unitary form of government ng Pilipinas. 'Di ba? Kumbaga ito yung ang mangyayari dito. Ang ginawa po dito ay experimental ng parliament. At ito po ang gusto po talaga ng mga taga BARM. Ang ibig sabihin nun, ekonomiya nila sila didiskarte. Hindi sila nakadepende sa imperialism na Maynila. Medyo malalim lang ng konti ito, no? Kasi usapin ito ng charter change. At tandaan po natin, no, na itong BARM po na ito ay matagal na pong pinaglabanan ng mga kababayan po natin dyan. Di ba? So ngayon, ang isa po talaga sa mga kasunduan kung bakit po nagkaroon ng BARM ay magkakaroon po sila ng independence sa mga tatakbong opisyalis po ng BARM. So ayun po ang usapan diyan. Ayan po talaga yung naging kasunduan po diyan sa BARM. Ito lang, no? Kung maalala nyo dati, yung lugar po na yan sa BARM, magulo po diyan. Nagpapatayin po yung mga tao diyan. Pero dahil po sa promising itong adhikain ng BARM, tumahimik po yan. Okay. So, ibigay po natin yung independence dyan sa mga tao sa BARM.
So, tingnan natin to kung sino-sino ba yung mga lugar dyan sa BARM, no? So, itong BARM mga kababayan po ay binubuo po ng 6 na probinsya. So, Basilan, Lanao del Sur, okay? Sulo, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, tsaka Maguindanao del Sur. So, ito po yung BARM. May nakita ba kayo diyang Cotabato? Wala, di ba? So, bakit nangingialam yung mga politician from Cotabato? Ayun ang point natin dito eh. O, di ba? Bakit nangingialam yung mga taga-Cotabato? Bakit nangingialam yung taga Davao del Norte? Sino yung taga Davao del Norte? Si Lagdameo. Di ba? Ang point dito, ang usapin po dyan sa BAR mga kababayan, ito po ay internal na usapin ng politika. So, pabayaan po natin sila. Hindi po yung papasok kayo dun sa loob ng BARM, pagkatapos ng pagpasok nyo dun, gagawa kayo ng sarili ninyong alyansa para ang ending mga kababayan, pagdating ng eleksyon, hawak nyo ang negosyo dun, hawak ninyo ang negosyo sa BARM. Malaking pera po, malaking pera po ang magiging negosyo po niya sa BARM. Oh, at syempre mga kababayan, sino ba nangingialam dyan ngayon? Negosyante rin. Ito dapat yung dinidibang ninyo eh. Kaysa magalit kayo sa akin na, eto Kero, kaibigan naman ni Presidente Bongbong Marcos yan. Sige. Si Vic Rodriguez, kaibigan din naman ni Bongbong Marcos yan ha. Anong nangyari? Hindi porket kaibigan ng Presidente, hindi ibig sabihin nun na nasusuportahan natin yan kahit mali. Ang punto natin dito mga kababayan, ang usapin po ng BARM po na yan, matagal na po na pag-usapan yan, dekada po yan bago nabuo. From Autonomous Region of Muslim Mindanao na dati po naka-autonomy lang, ngayon po ay naka-parliament po sila. So napakalaking improvement po nun. At umaasa po yung mga tao dyan po sa BARM na sila po ay magiging independent para mamili po sila na magiging leader nila. Tapos ang mangyayari dito, papasok si Lagdameo sa loob, bumuo ng sariling alyansa, so nasira na yung independent. Kaya nga ginawa yung BARM para magkaroon sila ng independent, para magkaroon sila ng sarili nilang parliament. Tapos may papasok na taga Davao del Norte at saka taga Cotabato. So anong mararamdaman ng mga kababayan po natin diyan sa diyan sa BARM? Yung taga Davao del Norte na si Lagdameo, hindi naman parte ng BARM yung Davao del Norte. Lalo na yung Cotabato. Ayan dapat ang iniisip natin eh. Hindi porket na, Kero, kaibigan ng Presidente yan. Hindi ganoon. Ang tanong ko dito, tama ba yung ginawa ni Lagdameo? Tama ba yung ginawa ni Lagdameo na pakialaman niya yung politika sa loob ng BARM? Hindi naman siya kasali doon. Tandaan nyo, ano bang trabaho ni Lagdameo? Diba, ang trabaho po ni Lagdameo mga kababayan, ito po yung trabaho ni Bongo dati. So, anong pakialam niya dyan sa BARM? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ito Kero, ito kasi may pangdibang sila dito, pakita ko sa inyo at taga lang. So, ngayon, yung pangdibang nila dito, diba, hindi daw po tinatakot ni Lagdameo yung politika sa loob ng BARM kasi meron daw pong siyam na mayor ang nagsalita na hindi daw po sila tinakot ni Lagdameo. So, ayun nga yung point. Ba't ka bumuo ng grupo sa loob? Ayun nga yung point mga kababayan. In the first place, dapat hindi ka magbubuo ng grupo sa loob po ng BARM, grupong politikal. Di ba? Dapat hindi ka magbubuo ng grupong politikal sa loob ng BARM at pabayaan mo sila. So, ibig sabihin nun, merong siyam na mayor na sinasabi na, ay hindi, sumali kami dito sa grupo ni Lagdameo. Ano bang partido yun? Nakalimutan ko na. Yung UJBB ba yun? Nakalimutan ko yun. So, ibig sabihin nun, may grupo ka nga. Na in the first place, dapat hindi mo ginawa. So ngayon ang tanong dito, bakit mo ginawa yun? Isa lang nakita ko dito. Kasi once po na itong BARM po ay naging successful, kasi magkakaroon sila ng sarili nilang negosyo, magkakaroon sila ng sarili nilang pulisiya para sa negosyo, mawawala na yung 60-40 na yan. Di ba? Yung isa sa pinakapasakit po sa sa ekonomiya ng Pilipinas.
pwede nilang gawin yon. Napaka-promising po kasi ng BARM. So, kapag naging successful po yung BARM at pinasok po ito ng negosyante, yayaman lalo yung nakapasok ng negosyante dito. Ano ba silang Dameo? Negosyante. Ganun lang eh. Doon sa mga nagagalit sa akin, yung regarding doon sa corruption na yan, tanungin din yung maganda dato. Sila may sabi niyan eh. Dinidemanda daw po yung sinasabi nilang nagkakaroon ng false claim sa pangungurakot nga daw po nilag Dameo. Demanda ninyo yung maganda dato. Sila yung ingay ng ingay na may kurakot dyan eh. So ngayon, itong tanong ko sa inyo. Una kong tanong sa inyo, tama ba na bumuo ng grupo silag Dameo sa loob ng BARM? Pag sinabi ninyong tama, untog din yung ulo nyo kasi hindi nyo naintindihan. Kaya nga binuo yung BARM kasi magkakaroon sila ng independent na parliament. So ibig sabihin ng parliament, didiskarte sila ng sarili nila without the restriction of the unitary government from Metro Manila. Intindihin nyo kasi. Di ba? So pag sinabi mong independent, dapat hindi kayo magbubuo ng grupo doon. Dapat pababayaan nyo sila. Ganun lang mga kababayan. Hindi yung, takero eh. Best friend ni Presidente Bongbong Marcos yan eh. Hindi takero eh. Nag-donate yan eh. Kaya kung hindi dahil kay Lagdameo, hindi mananalo ang presidente. That's bullshit. Mali na nga eh. Kukonsinto nyo pa porket kaibigan. Kaya nga ang tawag ko nga dito, Vic Rodriguez 2.0. Si Vic Rodriguez mga kababayan, matagal na pong kaibigan ni PBBM. Pero ano ang ending? Sinuwag siya. Bago kayo magalit sa akin, especially dyan sa mga vlogger na, hindi, destabilization yan. Tanungin ninyo ang sarili ninyo, kung tama ba na bumuo ng grupo silag Dameo sa loob ng BARM na naka-independent parliament na. Ayun ang point eh. Ngayon, kung sinasabi ninyo, sabi naman ng mga mayor, hindi naman daw sila tinakot ng grupo ni Lagdameo. Bakit may groupings kayo? Bakit so ibig sabihin nun, ang umamin mismo yung mga mayor na mayroon silang grupo na binuo ni Lagdameo. Palpak pa rin. Intindihin nyo kasi mga kababayan, wag po tayo puro emosyon. Nood kasi kayo ng ng puro, biktima ako. Wala pa tayong matutunan doon. Yan na. Sige at least dito sana napaliwanag ko ng maayos. Di ba? So thank you mga kababayan. So kayo po na pumasabi nyo dito, well, di ba yun na lang yung sinabi ko? Ano lang yun. Kaysa, anong ebidensya mo? Ayun na nga, may grupo na nga eh. So yun na kababayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Bye-bye.